Magnanakaw! Ibalik mo yan dito! Sigaw ni Susette sa binatang lalaking bigla na lang tumakbo. Dala ang ninakaw sa paninda niya. Mabilis siyang kumuha ng isang talong at binato niya ito, ngunit sa isang matangkad na lalaki yung tumama. Napahawak siya sa kanyang bibig dahil sa gulat. Mabilis itong napalingon sa gawin niya, pati ang lalaking kasama nito. Kinuha nito sa ibaba ang talong bago lumapit sa kanya. Miss, ikaw ba ang bumato sa akin? Tanong nito. Bakit po sir? Bibili po kayo? Inosente niyang tanong sa lalaki. Bumakas ang iritasyon sa mukha nito. Miss, alam mo bang kahit maliit lang na talong to, hindi mo dapat basta-basta binabato? O baka naman sinadya mo para lapitan kita? Mabilis na nag-init ang ulo niya nung marinig ang sinabi nitong puno ng akusasyon. Hoy, mister, wag mo kong insultuhin dahil baka mas malaki pa ang mga paninda kong talong kesa dyan sa dala-dala mo. Inis niyang sigaw sa walang modong lalaki. Natawa naman ang kasama nito pero ang binato niyang lalaki ay mas namula sa inis. Miss, kung maka-insulto ka para nakita mo na yung sa akin ha. Maliit pa yung mga talong mo. Huwag mo ikumpara sa akin yan. Napaismid naman si Susette. Sigurado ka ba? Nang uuyam niyang tanong. Pinukol siya nito ng masamang tingin bago nito hinarap ang lalaking kasama. Halika na, Jacob. Sana pala, umuwi na lang tayo. Di ko alam na may masamang hangin pala sa bayan niyo. Bilisan mo na, umalis na tayo. Napanguso siya nang umalis ang dalawang lalaki. Masama nga ang hangin dahil nakilala niya ito. Hindi niya naman sinasadya pero nakaka-insulto ito magsalita. Mukhang taga Maynila at mayabang na lalaki. Kapag talaga nasa Maynila na siya, iiwasan niya magkaroon ng koneksyon sa kahit sinong lalaki. Ayaw niyang may dumagdag sa sakit ng ulo niya. Nung sumapit ang hapon, naiiyak na umalis siya ng kanilang bahay. Bit-bit niya ang maliit na bag na naglalaman ng kanyang mga gamit. May trabaho na siya sa isang restaurant at magiging waitress siya doon at ipinasok siya ng kanyang pinsan. Gusto niyang makipagsapalaran sa Maynila para kahit papaano ay makatulong siya sa kanyang pamilya. Magsasaka ang kanyang ama, tindera naman ang kanyang ina. Kaya kung minsan tumutulong siya sa pagtitinda sa palengke dahil sayang nga naman ang kikitain. Matagal siyang bumiyahe. Nung makarating siya sa Maynila, kaagad niyang pinuntahan ang apartment na sinasabi ng kanyang pinsan. Mabuti na lang tinulungan siya ni Angela. Hindi rin mahirap hanapin ang apartment na sinasabi nito. 3 beses siyang kumatok sa pinto noong bumukas yun at bumungad sa kanyang pinsan. Kaagad itong napangiti at sinalubong siya ng isang mahigpit na yakap. O Susette, kanina pa kita hinihintay. Mabuti naman nahanap ang apartment ko. Bati ni Angela sa kanya. Nagpahatid ako sa nakita kong taxi. Malayo pa pala ang sa inyo. Nilawagan nito ang pagkakabukas ng pinto para makapasok siya. Ano ka ba? Medyo malapit na ito sa restaurant kaya ito napili ko. Kanina ko pa kasi hinihintay na tumawag ka, sana sinundo kita. Umiling naman siya. Wala akong load. Tsaka nandito na naman ako sa harapan mo kaya wag mo na isipin yun. Tumango naman ito. Oo na, makikipagtalo pa ba ako? Nagluto na ako ng pagkain pero hindi na kita nahintay. Nagugutom na kasi ako kanina. 10:00 na ng gabi. Pero pwede naman ako sumabay ulit sa iyong kumain para hindi ka naman mag-isa. Nilapag nito ang dala niyang gamit sa upuan sa may sala bago siya nito hinila sa kusina. Anong ulam ang niluto mo? Walang iba kundi talong. Nagtitipid ako malayo pa ang sweldo. Pasensya ka na, hindi ba paborito mo naman yun? Natatawa siyang tumango. Siyempre, paborito ko ang talong. Masagana kaya yan sa Santa Ana. Napakamot sa batok si Angela. O nga pala, maraming tanim si Uncle George. Halika na nga, kumain ka na, tas matulog na. Maaga pa tayo bukas. Unang araw mo pa naman kaya bawal umabsent.
Kailangan mo ma-impress sa manager namin. Pagkatapos nilang kumain ni Angela, iginiya siya ng babae sa magiging kwarto niya. Nakatulog din kaagad siya dahil sa pagod. Kinabukasan maaga silang umalis. Pinakilala kaagad siya nito sa mga katrabaho bago siya nag-umpisa. Nahirapan siya nung una, ngunit kaagad din naman siya nakasabay. May karanasan din naman siya bilang waitress sa maliit na karinderya noon sa Santa Ana. Hindi katulad sa restaurant na pinagtatrabahuhan niya, may mga kilalang tao rin na pumupunta rito. Suset, bilisan mo! Kunin mo yung order ng table number 2. Kanina pa yun baka mainip. Sabi ni Angela. Mabilis ang kanyang galaw at kinuha ang menu. At ang maliit niyang notebook para isulat ang order ng customers. Sir, kukunin. Natigilan siya sa pagsasalita nung makilala niya ang lalaking nasa harap niya. Ito ang lalaking nakasagutan niya kahapon sa Santa Ana. Hindi niya inaasahan na makikita niya ito rito. Nanlaki ang mga mata ng lalaki at mukhang nakilala din siya. Mabilis siyang nag-iwas ng tingin pagkatapos huminga ng malalim bago nagsalita. Sir, ano pong order niyo? Hindi niya matignan ng lalaki ngunit itinanong niya pa rin yun. Mahabang talong katulad ng pinagmamalaki mo. Sarkastikong sabi nito. Meron ba kayo nun? Gusto ko sanang subukan. Napakurap siya ng 3 beses. Naalala niya ang pang-iinsultong sinabi niya. Marahil, dinamdam nito ang mga sinabi niya. Sir, gusto mo ba basahin ko para sa iyo ang nasa menu? Ay wala po kaming binibentang talong. Gusto ko ng talong. Pinal nitong sagot. Hindi niya alam ang gagawin niya kung paano maglalabas ng isang mahabang talong sa harap nito. Pero pinanatili niya ang ngiti. Sir, pasensya na talaga. Wala kaming talong. Nasa menu po pwede kang pumili. Sumandal ito sa upuan at pinakatitigan siya nang puno ng pananansya. Okay, yung specialty nyo na lang. Mabilisan ang kanyang pagtango at kaagad na umalis bago magbago ang isip nito. At hinga na naman siya ng talong kahit wala naman yun sa menu nila. Hindi niya alam kung gumaganti lang sa kanyang lalaki o iniinis lang talaga siya nito. Akala niya, pagkatapos maihatid ang order nito, hindi na siya guguluhin ng lalaki, ngunit nagkamali siya. Suset, hinahanap ka ng lalaki sa table number 2 may kailangan daw. Pag-imporma ni Josh sa kanya, si Josh ang isa sa mga kasamahan nila. Busangot siyang lumapit ulit kung nasaan ang lalaki. Sir, ano po yun? Meron pa po ba kayo ibang kailangan? Aalis na ako. Napakurap siya at hindi makapaniwalang tinignan ito. Bakit nagpapaalam to sa kanya hindi naman sila close dalawa? Ba't ka nagpapaalam sa akin? Hindi po tayo magkakilala, sir. Pero mag-ingat ka po. Baka po kung anong mangyari sa'yo sa labas. Kaagad na dumapo ang tingin niya sa kamay ng lalaki nung maglahad ito sa harap niya. Ramir nga pala. Naguguluhan niyang tinanggap ang nakalahad itong kamay. Suset. Ito mismo ang unang nagbaba ng kamay pagkatapos nilang mag-shake hands. Mauna na ako, Suset. Nung makaalis ito agad, nilapitan siya ng katrabaho niyang si Andrea. Kilala mo ba siya? Regular siya sa restaurant. Halos araw-araw siya nandito. Hindi kami magkakilala. Ngayon ko lang nalaman pangalan niya. Ganun ba talaga siya? Napakurap naman ang mga mata habang tumatawa si Andrea. Anong ganun ba talaga siya? Hindi kita maintindihan. Malalim siyang napabuntong hininga. Nagpaalam siya sa aking umalis eh. Wala sa sariling sabi niya. Mas napahagalpak na lamang ng tawa ang babae. Hindi ko alam sa'yo, pero sa'yo lang nagpaalam ng ganun si sir. Hindi ko rin alam ang pangalan niya, pero pamilyar yung mukha niya. Baka type ka ni sir kaya ganun. Alam mo ba yung malaking building malapit dito? Yung pagmamayari ng mga Montenegro. Siya ang humahawak nun. Dahil wala ang pinsan niya. Dahil sa sinabi ni Andrea, nanlaki ang kanya mga mata. Napakalaki ng gusali ng kumpanya ng mga Montenegro. Kahit
Nandito sa restaurant at tatanaw pa rin yun. Naalala niya ang nangyari sa Santa Ana, kaya mas lalo siyang napahiya. Sana, hindi niya na lang ito pinatulan pa. Kaya siguro hindi nito makalimutan ang tungkol sa talong. At kaya hinahanapan siya ng lalaki ng talong kanina. Galit yata sa akin. Hindi ako type nun. Kapag mayamang lalaki, mayaman din ang gusto. Nakangiwing sagot niya. Naguguluhang tinignan siya ni Andrea pero iniwan niya ang babae. Hindi niya pinaliwanag kung bakit galit sa kanya ang lalaking Montenegro. Kinabukasan katulad ng inaasahan niya, nakita niya ang lalaki sa paborito nitong pwesto sa table number 2. Nakangiti niya itong nilapitan katulad ng ginagawa niya sa ibang customers. Good morning, Suzette. Sir, uunahan na kita, wala kaming talong. Pambungad niyang sabi kaya tumawa lang ito. Hindi ako bibili ng talong. Yung dati kong order. Nagbago na ang isip ko. Mas masarap pala ang pechay kaysa sa talong. Tumango siya at pinagsawalang bahala ang sinabi nito. Nilista niya kaagad ang order ng lalaki sa maliit niyang notebook. May iba ka pa bang order, sir? Or gusto? Naidagdag sa order mo? Iced tea? Tumango naman ito. Sige sir, sandali lang po . Pagkatapos niya makuha ang order nito, agad siyang umalis para ibigay ang order sa cashier na bahalang magbibigay sa mga chef. Buong maghapon siyang nagtrabaho, napuri pa siya ng kanilang boss na labis niya ikinatuwa, pati na rin ang mga kasamahan niya. Natutuwa siya. Kahit normal lang talaga na galingan sa trabaho, masaya siyang malaman na maganda ang ginagawa niya kahit baguhan pa lang siya. Pauwi na siya nang tumawag sa kanya ang kanyang kapatid. Hindi niya inaasahan ang balitang hatid nito. Ate, sinugod sa ospital si Papa. Wala pa kaming pera . Sabi ni Mama baka may meron ka daw na itatabing pera dyan. Pag-imporma ng kapatid niya na nauutal na sa kabilang linya dahil sa kaba at pag-iyak. Wala pa akong pera pero susubukan ko manghiram. Ipapadala ko bukas. Natigilan siya noong may pares ng sapatos na tumigil sa harap niya. Bago pa man siya mag-angat ng tingin ay naglahad ito ng panyo. Masama ang umiyak. Hindi ba matapang ka? Kaya punasan mo ang luha mo. Tuluyan siyang nag-angat ng tingin nang marinig ang pamilyar na boses. At tama nga siya, si Ramir yun. Anong ginagawa mo dito? Nakatayo. Bakit? Mas lalo yata siyang iiyak dahil sa sinabi nito. Wala akong oras sa'yo at wala akong oras na makipagtalo sa'yo. May problema ako. Kahit ininsulto kita nung una, pwede ba? Huwag mo na guluhin yung araw ko. Huwag ka nang umiyak, tutulungan kita. Pera ba kailangan mo? Pwede kitang pahiramin. Suminghot siya at pinahira ng kanyang luha. Baka naman binibiro mo lang ako. Kailangan ko talaga ng pera. Hindi mo pa yata nakakalimutan na binato kita ng talo sa probinsya namin. Masama pa yata loob mo kung prank to. Please naman wag mo naman gawin sa akin to. Nilingon niya ito pagkatapos pinaningkita na mata. Saka paano mo nalaman na kailangan ko ng pera? Siguro kanina mo pa ako pinakikinggan no. Chismoso ka rin no. Hindi ka talaga matinong lalaki. Umiling ang lalaki at nagulat siya nang punasan nito ang kanyang pisngi. Hindi ako nagtatanim ng sama ng loob, lalo na sa'yo. Kahit batuhin mo ako ng isang katerbang talong. Bakit ka gumagala na mag-isa rito at wala kang kasama? Uwi ka na galing sa trabaho? Malungkot siyang umiling. May pinuntahan ng pinsan ko kaya ako lang mag-isa uuwi. Tama ka, pauwi na ako. San ka nakatira kung ganun? Bumusangot siya. Hindi naman ako mahirap no? Nakatira ako sa isang paupahan, apartment ba? Nung nilahad ito ang kamay sa kanya, kaagad niya itong kinunutan ng noo. Bakit? Ihahatid na kita sa tirahan mo. Baka saan ka pa makarating at di ka pa naman sanay sa Maynila. Alam ko ang pasikot-sikot dito dahil dito ako lumaki. Di may utang na loob na naman ako sa inyan. Ako baka sabihin mo hindi na kita matanggihan. Baka kung ano pang hilingin mo kapalit. Hindi naman ako masamang tao. Sa kaibigan mo na ako. Ngumuso naman siya. Hindi pa kita gaanong kilala.
Baka kung saan mo lang ako dalhin. Marami ang ganyang modus. Kakaibiganin, tapos dadalhin kung saan. Baka pagsamantalahan mo pa ako eh. Inilahad ulit ni Ramir ang kamay sa harap niya. Akin ang cellphone mo. Anong gagawin mo sa cellphone ko? Mayaman ka naman. Baka nakawin mo pa ang cellphone ko, Android lang to. Naka-iPhone ka naman ah. Diretsahang sagot niya. Napahalakhak ito. Ite-text ko lang ang pinsan mong kasama mo ko. At kapag di ka nakauwi sa bahay niyo ngayong gabi, magdala siya ng pulis sa bahay ko para hulihin ako. Ngumuso naman siya. Wala akong load. Napahilot ang lalaki sa sentido nito. Ang dami mong problema sa set. Nagkibit balikat siya. Hindi ako mayaman. May pinag-iipunan ako. Saka aanhin ko naman ang load kung hindi ko naman gagamitin. Masasayang lang. Hindi ko naman sila tinitext. Silang tumatawag sa akin kung may kailangan. At isa pa kadarating ko lang dito sa Maynila. Paliwanag niya. Napasabunot ang lalaki sa buhok nito. Halika na nga, umalis na tayo. Napanguso pa siya noong maayos siyang makasakay sa mamahalin nitong kotse. Tinuro niya ang daan sa apartment niya at noong makarating sila ay pinarada nito sa harapan. Magpahinga ka na. Bukas na lang tayo mag-usap. Huwag ka mag-alala. Hindi ko naman ibibigay sa'yo. Babayaran mo ako dahil utang yun. Sabi nito, bago siya bumaba ng sasakyan. Sumunod na araw nagpakita ulit ang lalaki sa kanya. May binigay ito sa kanyang pera, pero nag-aalangan pa siyang kunin. Kundi lang tumawag ulit sa kanyang kapatid, hindi niya talaga ito kukunin sa binata. Ate, may pera ka na ba? May bibilhin daw kasing gamot para mainom ni Papa. Kulang na ang pera namin. Napatingin siya sa lalaki at tinaasan siya nito ng kilay. Pauwi na siya ngayon pero hanggang ngayon nandito pa rin ito at parang walang trabaho. Oo, may nakuha na ako. May nautangan ako kaya magpapadala ako ngayon. Kumusta na si Papa? Salamat ate ha. Hihintayin ko na lang yung ipapadala mo. Bibili ako agad ng gamot ni Papa. Medyo maayos naman na siya. Sabi ni Patricia. Malalim siyang bumuntong hininga. Pakisabi kay Papa bawasan niya yung pag-inom ng alak ha para gumaling na siya. Nung isang araw pa nga pinapagalitan ni Mama eh. Ayun, hindi makaimik ate kasi totoo naman palagi siyang umiinom eh. Tigas din kasi ng ulo ni Papa. Mahina siyang natawa sa sinabi ni Patricia. Kahit papaano, gumaan ang pakiramdam niya. O sige na, ibababa ko na ang tawag. Paalam niya sa kapatid. Noong maibaba niya ang tawag, kaagad na binigay sa kanya ni Ramir ang pera. Utang yan. Para hindi sumama ang loob mo, babayaran mo. Hindi naman kita gusto kaya wala akong balak sa'yo, huwag ka mag-alala. Hindi rin naman kita gusto at tama ka utang to. Tsaka, huwag ka mag-alala, babayaran ko to. Nang sumunod na araw, palaging nasa restaurant ang lalaki. Kung nawawala siya, pinapatawag pa siya nito para siya mag-serve ng order. Nagkakamabutihan na talaga kayong dalawa ni Mr. Montenegro, no? Nakangiting sabi ni Angela. Nakasalubong niya ito. Pabalik siya sa cashier, katatapos niya lang kunin ang order ni Ramir. Inirapan niya ito pagkatapos lumingon kay Ramir na seryosong nakaupo. Magkakilala lang kami, ano nagkakamabutihan? Ay baka i-chismis mo na naman ah. Walang ganun. Kung noon palagi siyang nandito, ngayon, madalas 2 beses pa sa isang araw. Sigurado akong type ka talaga niyan. Hinampas niya ang balikat ni Angela. Tumigil ka nga. Alam mo ba na ang talong gusto ang petchay? Ikaw ang petchay, siya ang talong. Sabi nito kaya namula ang pisngi niya. Napaayos silang dalawa nung dumaan ang manager. Inismiran niya ang kasama at iniwan para magpatuloy sa trabaho. Nung makita niyang tapos nang kumain ang lalaki, kaagad siyang lumapit. Tapos ka na? Yes, ma'am. Naglapag ito ng 1,000 sa mesa. Siguro ang bayad nito at ang sukla ay mapupunta sa kanya. Day off mo bukas? Tumaas ang kilay niya. Bakit? Gusto mo ako makasama? Pagbibiro niya dito. Umiling naman ang lalaki. Sa susunod na linggo mo pa ako ipagluluto sa bahay. Aayain sana kitang lumabas. Paalam ka sa mama ko. Nasaan ba mama mo? Seryosong sagot nito. Umawang ang bibig niya at mabilis na umiling.
Hindi niya alam na seseryosohin ito ang walang kwenta niyang mga biro. Sunduin mo ako bukas, sasama ako sa'yo. Baka mahirapan ka mahanap si mama kung magpapaalam ka. Pagkatapos niyang sabihin yun, umalis na siya. Hindi nawala ang ngiti niya buong maghapon, kaya mas lalo siyang inasar ni Andrea. Bago siya natulog, pumili siya ng magandang damit para sa lakad nila bukas ng lalaki. Kinabukasan, 8:00 nang lumabas siya sa apartment, nakasandal na si Ramir sa sasakyan nito, habang may kausap sa cellphone. Noong makita siya, kaagad itong bumusangot at pinasadahan ang suot niya. Nilagay ng lalaki ang cellphone sa loob ng bulsa nito. Ang tagal mong mag-ayos pero pangit ka pa rin. Naningkit ang kanyang mga mata. Mayaman ka pero pangit ka rin, no? Kung pangit ako, mas pangit ka, kaya pareho lang tayong pangit. Singhal niya pabalik. Sakay na o iiwan kita dito. Pananakot ni Ramir. Si Ramir na mismo ang nagbukas ng pinto para sa kanya. Napailing na lamang siya nung makapasok siya sa loob ng sasakyan at maisara nito ang pinto. Baka ibig sabihin niyan, maganda ako. Ayos lang, Suset. Hindi niya lang siguro kayang sabihin na nagagandahan siya sa'yo. Aniya sa kanyang sarili. Dinala siya ng lalaki sa mall. Marami silang pinuntahan. Ito rin na nagbayad sa mga pinamili niya. May pera naman siya pero nagugulat siya kapag ito ang nagbabayad. Nanlaki ang mga mata niya noong makita ang napakagandang damit sa loob ng isang butik. Gamit ang kanyang mapupungay na mga mata, nilingon niya si Ramir na nakapamulsang nakasunod sa kanya mula sa likod. Pwede pa ako umutang ulit? Ang ganda kasi ng damit. Baka sa susunod na balik natin wala na yan dito. Kapag may sweldo na ako, sa sideline ko ibabawas mo na lang sa sweldo ko ah. Sige na, masarap naman ako magluto eh. Gagalingan ko para makabawi sa'yo. Promise. Tsaka, di ba gusto mo ng talong? Ipagluluto kita ng talong. Baka naman magmukhang talong na ako. Ngumuso siya pero kalaunan ay napangisi. Ayos lang, nakakatulong yan para humaba. Pinutol niya ang kanyang sinasabi at bumaba ang tingin sa baba ng lalaki sa pagitan ng hita nito. Nag-init ang kanyang pisngi na umiwas ng tingin. Napabuntong hininga na lamang si Ramir, mukhang nakuha rin niya ang ibig sabihin ng babae. Hindi mo nga nakita. Kung husgahan mo parang sigurado ka. Pumasok ka na sa loob bago pa magbago ang isip ko at iwan kita rito, maglalakad ka pa uwi. Napapalakpak siya at masayang pumasok sa loob ng butik. Kaagad niyang sinukat ang damit sa fitting room at mas lumawak ang ngiti niya nung makita kung gaano yan kaganda kapag suot niya. Maputi ang kanyang balat kaya mas lalo itong bumagay. Noong lumabas siya ng fitting room, kaagad na hinanap ng mga mata niya si Ramir at nakita niya itong nakatayo. Nung makita siya nito, kaagad na lumapit sa kanya ang lalaki. Tinignan nito mula baba hanggang taas ng suot niya bago tumango. Bagay ba sa akin, Ramir? Kapag sinabi mong hindi bagay sa akin, hindi ko na talaga ito susuotin. Siguro sasabihin itong hindi bagay sa kanya para hindi madagdagan ang utang niya. Maganda, bagay sa'yo. Pwede mo yung isuot sa birthday ko. Kailan birthday mo? Imbitado talaga ako? Tumawa naman ang lalaki. Oo naman. Sayang din, libre ka ng tanghalian at hapunan sa bahay ko, makakatipid ka. Nawala ka agad ang ngiti niya at napalitan yun ng pagbusangot ng muka. Akala mo naman sa akin patay gutom. Ayos na sana na inimbita mo ako. Hayaan mo. Para hindi mo na rin isipin ay papakain mo sa akin, hindi na ako pupunta. Kaya kong kumain ng masarap, no? At nang wala ka, di kita kailangan. Bago pa man ito magsalita, inis niya itong tinalikuran. Pinalitan niya ang sinukat niyang damit ng damit niyang suot pagpunta. Nung lumabas siya ng fitting room, kaagad siyang nilapitan ng lalaki pero hindi niya ito pinansin. Binalik niya sa lalagyan ng damit na sinukat niya. Bakit mo binalik? Akala ko ba gusto mong bilhin yun? Tanong kaagad ni Ramir sa kanya. Tipid niya itong initian bago lumabas ng butik. Mabilis na humabol sa kanya si Ramir pero hindi niya ito pinansin. Galit ka ba dahil sa sinabi ko sa set? I didn't mean to offend you. Sabi nito habang sinasabayan siya sa paglalakad. Nilingon niya ang lalaki pagkatapos umiling. Bakit naman ako magagalit kung gano'n nadating ko sa'yo? Alam ko naman na minsan
Gusto kong pumunta sa bahay mo dahil libre. Mayaman ka. Kaya mong bilhin lahat. At ako naman nandito sa Maynila para magtrabaho. Ilang minutong natahimik si Ramir dahil sa kanyang sinabi. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Mauna na ako. May gagawin pa ako sa apartment ko. Hindi ko pa tapos yung mga gawain dun eh. Salamat sa pagsama sa akin. Putol niya sa sasabihin nito. Kinuha niya ang kamay ng lalaki at kinuha doon ang mga pinamili niya. Kapag nakasweldo na ako, babayaran kita sa mga nakuha ko ngayon. Mabigat ang kanyang loob. Masama din talaga ang kanyang pakiramdam dahil sa nangyari. Naiinis talaga siya at nainsulto. Hanggang sa makauwi siya sa kanyang apartment, dala-dala niya ang sama ng loob. Kinabukasan, nagulat siya na makita ang lalaki sa harap ng kanyang apartment. Kaagad itong umayos ng tayo nung makita siya. Nakasuot ito ng formal na damit at mukhang papasok ulit sa opisina. Bakit ka nandito? Anong kailangan mo? Papasok ka na ngayon? Tipid siyang tumango at akmang lalampasan niya ang lalaki. Ngunit mabilis siya nitong pinigilan. Sabay ka na sa akin, pupunta rin naman ako restaurant. Hindi na, mamaya pa kami. Meron naman magbubukas na iba doon. Huwag mo na ako hintayin. Kung nagugutom ka, bumalik ka na lang. Nung makarating siya sa restaurant, sumunod pa rin ito. Nung nagbukas sila, tahimik itong umupo sa paborito nitong mesa. Suset, bakit iba ang waiter ni Mr. Montenegro? Tanong ng manager sa kanya. May ginagawa po ako, mami. Wala namang mangyayaring masama sa kanya kung iba ang waiter niya. Diba? Napailing ang kanilang manager sa kanya at tipid na lang na tumango mamaya-maya. Nasanay lang siguro akong ikaw palaging gusto ni Mr. Montenegro. Magkagalit ba kayo? Bago pa man siya makasagot, lumitaw na si Angela sa harap nilang dalawa. Ma'am, mukhang magkagalit lang yung dalawa eh. Alam niya na, normal talaga ang LQ, maayos din nila yan. Kaya pala hindi nagpapansinan. Mabilis siyang umiling para dumipensa. Walang LQ yung nangyayari, no? Ganun talaga ang buhay. Lumipas ng 2 linggo, malamig pa rin ang pakikitungo niya sa lalaki. Binayaran niya rin ang mga utang niya pero hindi nito tinanggap. Kahit pinagtatabuyan niya si Ramir, hindi ito pumalya sa pagbisita. Nagulat siya, isang araw, nung may ibinigay sa kanyang invitation si Angela. Birthday nga pala ngayon ni Ramir. Hindi niya alam na ngayon ang kaarawan ng lalaki. Kasama ng invitation ng isang paper bag doon at nakalagayan na gustuhan niyang damit bago sila nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan. Kinakabahan siya habang nasa harap ng magarang mansyon ni Ramir. Matagal niyang pinag-isipan nito kung pupunta ba siya o hindi. Nasa harap na siya ngayon ng mansyon nito. Maliit na bag ang dala niya at invitation na iniwan ng lalaki kanina sa restaurant. Maingay sa loob at ngayong nasa labas pa lamang siya, naririnig niya ang ingay ng musika. Malalim siyang bumuntong hininga bago pumasok. Sa entrance pa lang, kinakabahan na siya. Lahat ng nandito siguradong mayayaman. Iginala niya ang kanyang paningin para hanapin si Ramir. At natigilan siya nung makita ito sa stage at nakatingin ito sa kanya ngayon. Kaya naman may ibang napalingon din sa kanya, marahil nagtataka kung sino siya. Noong bumaba ang lalaki, sinundan niya ito ng tingin. Lalo pang nagkaroon ng kaguluhan sa mata ng mga tao nung lumapit si Ramir sa kanya at mahigpit siyang niyakap. Akala ko kahit birthday ko galit ka pa rin sa akin. Sobrang saya ko na nandito ka ngayon. Happy birthday. Pasensya ka na kanina ko nasungitan kita. Ikaw naman kasi, ang kulit mo. Masama pa rin ang loob ko sa'yo. Kaya kahit nandito ako, hindi ibig sabihin ng pinapatawad na kita. 3 beses itong tumango. Alam ko naman na kasalanan ko, pero hindi ko intensyon na sumama ang loob mo. Okay na, humiwalay ka na sa akin. Lahat sila nakatingin sa atin o baka isipin nilang may relasyon tayong dalawa. Tinulak niya ito palayo sa kanya. Hinila siya nito palapit sa isang mesa. Kaagad na patayo ang isang hindi katandaang ginang at sumalubong sa kanila. Naku, ito na ba ang girlfriend mo, Ramir? Bakas ang galak sa boses ng ginang. Mommy, hindi ko girlfriend, kaibigan ko lang. Nawala ang ngiti ng ginang. Lumipat ang tingin nito sa kanya kaya napaayos siya ng tayo. Hindi ka pa ba nililigawan nitong anak ko? Kaya wala pang kayo? Tanong ng ginang sa kanya.
Nanlaki naman ang mga mata niyang umiling. Magkaibigan lang po talaga kaming dalawa. Kaagad na umalma si Ramir sa kanyang tabi noong marinig ang sinabi ng ginang. Mom, it's my birthday. Huwag mo naman ako ipahiya sa bisita ko. Huwag ipahiya? Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Napakatorpe mo naman talaga at hanggang ngayon wala ka pa ring nobya. Nakatanggap si Ramir ng hampas mula sa kanyang ina. Natigil lamang yun noong dumating ang isang seryosong lalaki at may kasama itong binata. Honey, tumigil ka na. May ibang araw pa naman para dyan. Bumalik na lang tayo. Mukhang nahihiya na si Ramir sa mga pinagsasabi mo. Nakabusangot na umakbay sa kanya si Ramir. Ipinakilala siya ng lalaki sa pamilya nito. Hindi siya hinusgahan kung mahirap man siya o mayaman. Mas nararamdaman niyang nababagay siya dahil mainit ang pagtanggap sa kanya ng pamilya nito. Sa sumunod na linggo, unti-unti na silang bumalik sa dati. Kinakausap niya na rin ang lalaki. Minsan, dumadalaw siya kapag walang trabaho para ipagluto ito katulad ngayong araw. Hawak niya ang kamay ni Ramir at nasa palengke sila ngayon. Bibili ng mga kailangan sa kusina dahil ipagluluto niya si Ramir ng specialty niyang talong. Ate, mga fresh to? Tanong niya sa tindera habang tinitignan ang paninda nitong talong. Nakikita mo naman siguro, ne, bagong-bago pa ang mga yan. Masungit na saad ng tindera sa kanya. Hindi ko pa nakikita ang loob kaya tinatanong ko sa inyo. Diretsahan niyang sagot pabalik. Tong batang to? Abay ate wag mo ako pinaglololo ko. May mas mahaba pang tinitinda dyan sa talong mo. Iritang tumaas ang kilay ng babae sa kanya. At kanino? Ba't bumibili ka pa dito kung meron naman palang mas maganda at mas mahaba? Hinila niya palapit si Ramir, kaya mukhang nagulat pa ito sa ginawa niya. Talong niya. Ang kaso, hindi ko pwedeng lutuin, pero pwede kong kainin. Naiintindihan mo na? Napakurap ang babae sa harap niya dahil sa gulat. Napasinghap naman si Ramir sa tabi niya. Suset, umalis na tayo, nakakahiya ka? Mahinang sabi nito. Nakangusong hinayaan niyang hilahin siya ng lalaki palayo sa tindahan na yon. Napilitan siyang bumili sa supermarket dahil ayaw na talagang bumalik pa ni Ramir sa pamilihan dahil sa kahihiyan. Pagkatapos nun, bumalik sila sa mansyon nito dahil kailangan pa niyang ipagluto ang lalaki. Hindi mawala ang ngiti niya habang nagluluto. Panay pa ang kanta niya ng iba't ibang kanta na pumapasok sa isipan niya. Nung maalala ang pantropiko, napasayaw pa siya. Sa huli napahalakak na lang. Pagkatapos niyang magluto, nilagay niya kaagad sa maliit na pinggan ang pagkain. Nakangiti niyang hinanap ang lalaki. Ramir, nandito na yung talong mo. Nanlaki ang mga mata niya. Nabitin sa ere ang kanyang sasabihin nang makita ang lalaking kapapasok lang sa bahay ni Ramir. Mukhang nagulat din ito nang makita siya. Napaiwas agad siya ng tingin. Miss, nandito ako para kausapin yung pinsan ko. Nandito ba siya? Si Ramir? Nandito siya pero baka sa taas. Ikatatapos ko pa lang kasi magluto ng talong. Ikaw ba yung babae sa Santa Ana, yun nasa palengke? Magkakilala pala kayong dalawa ni Ramir. Tipid siyang ngumiti at naalala niya na ang lalaking nasa harap niya ngayon ay ang lalaking kasama ni Ramir noon sa Santa Ana nung huli siyang nagtinda ng talong. Sasagot na sana siya ngunit naagaw ang atensyon nilang dalawa noong marinig ang yabag mula sa hagdan. Nakita niyang nakapamulsang pababa si Ramir. Ngumiti ang lalaki sa kanya ngunit kaagad nawala ang ngiti nito noong dumako sa lalaking nasa pinto. Anong ginagawa mo dito, Jacob? Tanong nito sa pinsan. Ngumisi ang lalaki bilang sagot kay Ramir. Ngayon, ako naman ang ayaw mo makita. Pumunta ako dito para kamustahin kung buhay ka pa. Humakbang siya paatras. Hinayaan niyang makapag-usap ang magpinsan. Bumalik na lamang siya sa kusina at umupo sa harap ng mesa at nakapangalumbaba niyang hinintay ang lalaki. Napatayo agad siya nung makita niyang palapit si Ramir. Tapos ka na? Matamis nitong tanong sa kanya. Mabilis siyang tumango habang nakangiti. Hinahanap kita kasi kanina Tapos na ako magluto. Nasaan na ba ang pinsan mo? Umiling si Ramir at nagkibit balikat. Umalis na, wala siyang gagawin dito.
Tumaas ang kilay niya nang mapansin na parang ayaw nga ng lalaki na nandito ang pinsan nito. Hindi mo inayang kumain? Bumusangot ito pagkatapos ay umiling. Ako lang ay pinagluto mo. May tagapagluto naman siya at may asawa na yon. Kaya hindi ko na siya kailangang ayain pa. Hindi magugutom yon. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o hindi dahil sa sinabi ng lalaki. Mahaba nga yung mga talong na nabili ko. Siguro naman, hindi mo to mauubos. Mauubos ko lahat ng luto mo basta ikaw. Napailing na lang siya nung kindatan siya ni Ramir. Sinabayan niya itong kumain. Sumunod na araw dahil wala pa siyang pasok, nagulat siya paglabas niya sa kanyang kwarto at nakaupo na ito sa sofa. Nung magtama ang tingin nilang dalawa ni Angela, napangisi ito. Kumatok sa pinto, hinahanap ka kanina, kaya pinapasok ko. May pupuntahan daw kayong dalawa ngayon, hindi mo sinabi sa akin. Wala akong alam, Angela. Tumaas ang kilay nito. Naglilihim ka na rin sa akin? Kung isumbong kaya kita kina Uncle George at Auntie Elizabeth. Wala akong ginagawang masama, no? Kinurot ni Angela ang tagiliran niya. Lapitan mo na, tanong mo kung saan kayo pupunta. Paalam ka sa akin bago ka umalis baka itakas ka. Masama niyang tinignan ng pinsan nung tinulak siya nito kaya muntik pa siyang madapa. Ngumiti lang ito sa kanya ng matamis. Nung lapitan niya si Ramir, kaagad itong napatayo. Sabi ni Angela may pupuntahan daw tayong dalawa, ba't di ko alam? Wala man lang bang good morning, Pogi? Pogi ka ba? Pang-aasar niya. Inayos nito ang buhok pagkatapos sinaplos sa muka. Hindi ba halata? Saan nga tayo pupunta? Sa bahay. Kailangan ko ng katulong, may aayusin ako sa library. Tumaas ang kilay niya. Meron ka naman mga kasambahay. Ba't di na lang silang ayain mong tumulong sa'yo? Bumusangot ang lalaki. Hindi ba halata na ikaw ang gusto kong makasama? Hindi niya alam kung bakit dahil sa sinabi ng lalaki. Pumayag siyang sumama dito. Ilang panunukso ang nalampasan niya mula sa pinsan bago tuluyang nakaalis kasama si Ramir. Kumain sila pagdating sa mansyon dahil nakahanda na mga pagkain pagdating nila. Mukhang sinabihan ni Ramir ang mga kasambahay nito. Pagkatapos noon, tinulungan niya itong mag-ayos ng library. Ang ibang libro raw, idodonate sa charity. Hindi lang talaga ito masipag. Busilak din ang puso nito lalo na sa mga bata. Isa yon sa mga nagustuhan niya kay Ramir. Kahit hindi niya nagustuhan ang una nilang pagkakakilala. Mali niya rin siguro na nagpadala siya sa kanyang damdamin noon at nainsulto niya ito. Sa kabilang banda, hindi mapigilan ni Ramir na mapatitig sa dalaga dahil mahimbing itong natutulog sa sofa sa loob ng library. Nasa dibdib nito ang binabasang libro na mukhang nakatulugan na. Hindi niya mapigilan ang sariling pagmasdan ng maamon nitong muka. Hindi niya alam kung nababaliw na siya sa nararamdaman niya ngayon. Ngayon lang siya may nagustuhang babae. At ngayon nakakausap niya na ito. Kung paano siya kinakabahan at namimiss niya ito kapag matagal silang hindi nagkikitang dalawa. Kahit hindi siya kumakain sa tuwing umaga, ginagawa niya pa rin na dalawin ito sa restaurant. At kung paano niya gustong ibigay lahat ng gusto nito. Kahit mahaba na ang listahan ng utang nito sa kanya, gusto niya pa rin. Ayos lang sa kanya. Tama nga si Jacob. Wala sa sariling sabi niya. Nung hindi siya makatiis, kaagad niya itong binuhat at dinala sa guest room para maayos itong makapagpahinga. Noong hindi na siya makatiis, kaagad niya itong binuhat at dinala sa guest room para maayos itong makapagpahinga. Paglabas niya ng kwarto, tinawagan niya si Freya. Hindi ito lalaki pero gusto niyang magtanong. Ayaw naman niya sa kanyang pinsan dahil hindi siya nito masasagot ng maayos. Oh, Ramir, napatawag ka. Huminga siya ng malalim. May ginagawa ka ba? Meron. Nagluluto ko ng pagkain namin dalawa ni Jacob. May problema ba? Mahal mo ba ang pinsan ko? Tumawa si Freya mula sa kabilang linya. Baliw. Siyempre mahal ko. Papakasalan ko ba kung di ko mahal? Kapag narinig ka ni Jacob, mas lalo yung maaasar sa'yo. Paano mo naman nalaman na mahal mo siya? In love ka na, Ramir, no? Bakas ang tuwa sa boses nitong tanong sa kanya. Umiling siya sa kanyang sarili. Pero ang totoo naman talaga, matagal niya nang gusto si Suzette. Kahit noong unang beses niyang mag-alok ng tulong sa babae.
Sa pananahimik mo, iisipin kung totoong in love ka. Sino naman kaya ang malas na babaeng magugustuhan mo? Bumusangot siya dahil sa sinabi nito. Nako, wag na lang pala. Aniya, at biglang nagbago ang isipan niya na magtanong pa dito. Ito naman hindi mabiro. Ano ang tanong mo? Huwag mo akong tawanan. Bago pa man siya makapagsabi ng tunay na nararamdaman at nais na ibahagi kay Freya, narinig niya ang boses ni Jacob. Sino kausap mo, mahal? Si Ramir. Bakit mo kausap ang asawa ko? Naramdaman niyang inagaw nito ang cellphone kay Freya at nagtanong agad dito sa kanya. Umasim ang mukha niya. Mukhang wala na naman siya mapapala ngayon dahil nandito na ito. Umalis ka na muna, Jacob. May pag-uusapan lang kami dalawa ni Ramir. Pwede namang nandito ako ah. Bakit sikreto ba yan? Bawal ko marinig? Panira talaga tong si Jacob. Sabihin mo na, Ramir, akong bahala kapag sumabat siya sa ating dalawa. Tungkol ba ito sa babaeng nakita ko kahapon sa bahay mo? Sumeryoso ang boses ni Jacob at narinig niya ang pagsinghap ni Freya. Hilig niyong ibahay, ha? Minsan lang siya nandito. Giit niya para ipagtanggol ang kanyang sarili. Alam mo, Ramir, malaki ka na. Ikaw mismo ang nakakaalam sa nararamdaman mo. Hindi mo na kailangan ng tulong mula sa amin. Naalala mo nun, halos ayaw ko na bumalik ng Maynila dahil nasa Santa Ana si Freya. Ayaw ko siyang mahiwalay sa akin. Kahit tinulungan ko siya, hindi ako humingi ng kapalit. Kasi alam ko sa sarili ko na hindi ko yun kailangan. Gusto ko talaga siyang tulungan. At higit sa lahat, alam mo na mahal mo siya. Salamat, bro. Hindi ko alam sasabihin mo sa akin yan para tulungan ako. Tinulungan mo rin naman ako nun eh. Noong ibaba niya ang tawag, binalikan niya si Suzette sa kwarto. Naabutan niya ito nakatayo, mukhang nagtataka. Pero nung makita siya, nawala ang pag-aalala sa mukha nito. Akala ko kung nasa na ako. Nakatulog ba ako ng matagal? Kaagad siyang umiling. Hindi niya mapigilan, natitigan ng babae. Tama nga si Jacob. Dahil kung mahal niya si Suzette, nararamdaman niya yon, katulad ng nararamdaman niya ngayon. Hoy! Natulala ka na? Tumalon ito sa harap niya, para gulatin siya. Nanlaki ang kanyang mga mata at napaatras. Hindi ka pa naman nakakatulog ng matagal, mga nasa 1 oras pa lang. Nauutal pa niyang sagot. Tapos na ba tayo sa library? Nakakaantok na magbasa ng libro, no? Wala akong hilig pero maganda yung binabasa ko kanina kaya naaliw ako. Nakatulugan ko nga lang. Nakapamulsa siyang naglakad palapit sa babae. Kung gusto mong magbasa, pwede kang pumunta dito. Bumusangot ito kaya napangiti siya. May trabaho ako, no? Hindi pwedeng unahin ang magbasa. Syempre may umaasang pamilya sa sweldo ko. Hindi ako pwedeng umupo lang. Sa akin ka na lang magtrabaho. Gusto mo lang ako makita palagi kaya gusto mo dito na lang ako magtrabaho. Sideline ko lang naman ang pagiging tagaluto mo. Maayos naman ako sa restaurant at mataas ang sweldo. Kahit papano hindi naman sayang yung pagpunta ko dito sa Maynila. Maraming ang opportunity dito sa Maynila. Pero sa susunod, kung pupunta ka, huwag katulad nun. Kinurot niya ang pisngi nito. Galing akong probinsya, no? Pero hindi naman ako nawala. At may plano ako sa buhay ko. Ako rin may plano ako. Wala sa sarili siyang napangisi. Dahil ang plano niya ay makasama ito at pakasalan. Baka magulat ang babae kapag nalaman nito ang balak niya. Anong plano mo? May balak ka ba masama sa akin? Hindi makapaniwala niya itong tinignan pagkatapos ay umiling. Wala akong balak sa'yo. Nakapamulsa siyang naglakad palayo. Bago siya tuluyang lumabas, malakas na tumawa ito kaya napangiti na rin siya. Akala ni Suzette ay maayos na ang lahat ng kanyang trabaho at silang dalawa ni Ramir. Ngunit hindi niya inaasahan na matatanggal siya sa trabaho dahil hindi na season kung kailan maraming customer. Pasensya ka na, Suzette. Alam ko na magaling ka, pero wala akong magagawa. Mas matagal na rin ang iba sa'yo, ayaw ko silang tanggalin. Malungkot na sabi ng manager. Umiling siya habang nakangiti. Ayos lang po, naintindihan ko. Malungkot siyang umuwi sa kanilang apartment. Hindi pa nagtatagal na may kumatok sa pinto. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita si Ramir. Kaagad niya itong niyakap.
Wala na akong trabaho. Niyakap siya nito pabalik habang hinahaplos ang buhok niya. Wala na rin akong trabaho. Workless na tayo, Ramir. Jobless pala. Sorry, mali yung grammar ko. Kumunot ang noon nito. Basta. Wala na tayong trabaho. Ang hirap pa naman mabuhay na walang pera. Kapag kasama mo ako, hindi ka mahihirapan. Ano yan? Nagpa-propose ka agad sa akin? Hindi mo pa nga ako nililigawan? Hindi ito nagsalita. Maya-maya niyakap siya ng lalaki. Hindi ko alam kung paano manligaw Pero kung yun ang gusto mo, gagawin ko. Lahat gagawin ko para sa'yo. At saka, matututunan ko rin yun. Lumipas ang 6 na buwan ng panliligaw sa kanya ni Ramir. Kasalukuyan silang nandito sa bahay nila sa Santa Ana dahil gusto ron itong formal na magpakilala sa kanyang mga magulang. Kuya Ramir, marunong ka ba sa motor? Marunong ka ba mag-drive ng motor? Pareho silang napalingon kay Patricia nang sumigaw ito mula sa pinto ng kanilang bahay. Tipid na ngumiti sa kanyang lalaki bago tumayo. Oo, saan ba tayo pupunta? May pupuntahan kasi si Papa, pinapatanong niya kung ayos lang ba daw na ikaw ang maghatid sa kanya. Mabilis lang naman daw kayo. O sige, may gusto ka bang kainin para pagbalik ko bibilin ko? Saad nito nang lumingon sa kanya. Wala, busog pa ako. Ingatan mo si Papa, nag-iisa lang yan. Sumaludo ito at nung umalis ang lalaki, sakto namang lumabas ang kanyang ina. Kaagad siya nitong nilapitan nang hindi mawala ang ngiti sa labi nito. Abay, napakadesidido naman ng maliligaw mo, kailan mo babalak sagutin? Alam niya naman po ang sagot ko sa kanya nung una pa lang Kahit alam, kailangan mong sabihin. Napaka-marespetong bata niyan. Nagulat nga ako nung sabihin sa akin ng kapatid mo na ito raw yung masungit na lalaki na nakasagutan mo nun sa palengke. Halos 1 taon na nakalipas simula na mangyari yon. Hindi naman pala masungit napakabait na bata. Natutuwa rin akong sumama siya rito sa'yo at formal na nagpakilala sa atin. Mabait talaga mga Montenegro. Umirap siya at napahalakhak. Ay naku mama, kung maririnig ka ni Ramir ngayon, tatawanan ka nun. At mas lalong lalaki ang ulo nun. Kahit minsan, totoo naman talaga na mabait siyang lalaki. Hindi ko rin naman inaasahan na magkikita kaming dalawa sa Maynila. Tinulungan niya pa ako kahit di kami gaano magkakilala nun. Yon ang mga taong tumutulong ng walang kapalit. Saad ng kanyang ina. Napailing siya nung maalala na hindi pala yun bigay. At ang laki ng utang niya sa lalaki. Kahit pinautang niya ako, malaking bagay na rin yun. Mas hindi ko kaya kung mawawala si Papa sa atin. Nagkibit balikat ang kanyang ina. Kahit nautang man yun o hindi, kung hindi kayo lubos na magkakilala, maaari mo siyang takbuhan. Ganyan din na ugali ng Papa mo. Kahit di siya mayaman, gagawin niya lahat para sa akin at sa pamilya natin. Kailan niyo nasabi na mahal niyo na si Papa? Matamis na ngumiti ang kanyang ina. Nung nalaman ko na siyang mahal ko, bumibilis yung tibok ng puso ko. Hindi yun kaba, kundi saya kapag nandyan siya. Nung sinagot ko na siya, sigurado din ako na mahal ko siya. Marami ako nagustuhan sa Papa mo. Mabait siya at mapagmahal. At nakikita ko na ng sarili ko sa'yo. At sa Papa mo naman kay Ramir. Matanda na rin siya. Baka nasa isip niya na ang kasal. Paano kung isang araw alokin kanya ng kasal? Tuluyan ang namula ang kanyang pisngi. At sigurado siyang kulay kamatis na ngayon ito. Suportado ko ang bawat desisyon mo. Pero kasal muna anak ha? Bago ka magpabuntis. Makukutusan ko niyan si Ramir kung bubuntisin ka niya agad. Hindi pa nga kasal, anak agad ang nasa isip niyo. Inuunahan lang kita. Si Mama, excited na ako mag-asawa. Kapag ikaw umiyak sa kasal ko, baka kapag hinatid mo ako sa altar, ayaw mo na akong bitawan niya na. Kawawa naman magiging asawa ko. Agad namang umiling ang kanyang ina. Ano ka ba? Normal lang sa magulang ang umiyak, no? Noon buhat kita, kasi hindi mo kayang maglakad pero kapag ikakasal ka na, bubuo ka na rin ng pamilya. Tapos kapag nagkaanak ka na, ikaw na din ang aalalay sa kanya. Ma, mahirap bang maging ina? Ay oo naman. Mahirap maging ina sa totoo lang. Iniisip ko palagi noon kung paano ko kayo papalakihin, kung paano namin kayo mabibigyan ng magandang buhay ng Papa mo. Mahirap lang tayo.
Pero ayaw ko maranasan yun na walang kinakain. Gusto ko na maibigay lahat sa inyo ng kapatid mo. Kapag ina ka na, marami ka ng responsibilidad. Hindi ka tulad dun dati na sarili mo lang iisipin mo. Kapag may pamilya ka na, palagi mong uunahin ang pamilya mo. May time ba na naisip niyong umalis? Hindi ko naisip umalis. Dahil paano ang may iwan ko? Paano ang pamilya ko? Pwede pa nung nagtatrabaho ako. Pero, mahal na mahal ko ang papa niyo. Kaya hindi ko kayo iiwan lahat. Matamis siyang ngumiti at yumakap sa ina. Noong makabalik sila Ramir, may dala itong merienda. Auntie, kuha ka pa na marami. Marami akong binili. Halos ubusin mo na nga kanina ang paninda ni Wilma eh. Sabat naman ng papa nila. Natatawa siya nitong nilingon. Napakamot na lang ng batok si Ramir. Mas maganda po ang sobra kaysa magkulang. Pwede pa naman nating balikan eh. Baka isipin ng mga magulang mo niyan gumagastos ka na napakarami para sa amin. Ayos lang kung saan ako, kaya naman namin. Mabilis namang umiling si Ramir. Wag po kayong mag-alala. Wala pong kaso sa akin kung gumastos ako. Hindi niyo naman po ako pinipilit. Si Ma'am, mas malala yun sa akin kapag nakilala niyo. Baka araw-araw may fiesta po ang buong barangay. Grabe naman pala ang mama mo, kuya. Saad ni Patricia. Nakakatakot naman na bumisita si tita. Baka maging totoo ang sinabi mo. Bulong niya sa lalaki. Tumawa lamang ito. Ilang linggo pa silang nanatili sa Santa Ana. Gusto siyang makita ng ina ng lalaki. Kaya umuwi na sila. Kailangan din ito sa trabaho. Meron din siyang trabaho sa isang opisina sa isang kumpanya. Ngunit hindi pag-aari ni Ramir. Pagbalik nila sa Maynila, kaagad silang umalis para pumunta sa isang pribadong resort ng mga Montenegro. May okasyon daw kasi roon at gusto siyang makita ng mga magulang ni Ramir at ng ibang family members nito kaya sinama siya ng binata. Hi Susette! Kanina pa ako naiinip. Ayaw sabihin ng anak ko kung kailan kayo darating. Ang ganda-ganda mo talaga. Palagi pa rin kitang gustong nakikita. Mami, magpapahinga muna ang girlfriend ko. Singit ni Ramir mula sa gilid. Yumakap siya sa balikat ng kanyang tita. Ayos lang naman, hindi ako napapagod. Tita, handa na ako sa mga kwento mo. Kaagad na umalma si Ramir. Magpahinga ka muna. Ilang araw mo na makakasama si Mommy. Kaagad naman siyang kinurot ng tita Rita sa tagiliran. Ba't pakiramdam ko ayaw mo sa kanya pahiram ang girlfriend mo, Ramir? Kasi hindi mo rin ibabalik sa akin eh. Reklamo nito. Grabe ka naman. Mag-uusap lang naman kami. Ibabalik ko rin sa'yo ang girlfriend mo. Tumango na lamang si Ramir bilang pagsang-ayon. Ngunit sa kabilang banda, bagsak ang kanyang balikat na umalis. Nagkatinginan sila ng ginang pagkatapos ay parehong tumawa. Halika, ipakikilala kita sa pamilya ko. Kapag nagpakasal na kayong dalawa ng anak ko, magiging parte ka na rin ng pamilya namin. Nakangiti siyang tumango. Mabait ang pamilya ni Ramir. Hindi siya mahihirapang pakisamahan ng mga ito. Noong dumating kasi sila, pinaulanan agad siya ng tanong ng mga ito. Susette, nasaan ang boyfriend mo? Hindi pa pumupunta rito simula nung dumating kayo. Dinala siguro yung mga gamit sa kwarto. Nanlaki ang mga mata ni Freya. Nasa isang kwarto lang kayo natutulog ni Ramir? Gulat nitong tanong. Napasinghap din ang ibang babae doon at ang iba na may napangisi. Mukhang alam na namin kung sinong sunod na ikakasal. Hindi kami nasa isang kwarto lang ni Ramir. Kahit kailan hindi kayo tabing natulog? Inosenteng Maginoo, ang anak ko, Freya. Sabat naman ng ina ni Ramir. Nagtawa na ng lahat ng kasama niya. Dahil mabait, matulungin, masipag, at hindi naman talaga Maginoo si Ramir. Sa pagiging inosente, hindi rin ganun ang lalaki. Mukhang hindi inosente ang anak mo katulad ng iniisip mo, Rita. Lalo na mga lalaki. Tandaan mo, lalaki pa rin yan. Saad naman ni Daniela, ang tiyahin ni Ramir.
Hayaan nyo na, mahal ko naman si Ramir. Wala naman perpektong tao sa mundo, no? Mahal ko ang anak ko. Ilang oras niyang naging kakwentuhan ng buong pamilya ni Ramir. Nung dumating ang lalaki, sinundo na siya nito para makapagpahinga. Nung makalabas siya ng CR, nakita niya ang lalaki nakaupo sa kama at hawak ang cellphone niya. May nag-text ba? Tanong niya. Kaya bumaling sa kanya si Ramir. May offer ka sa ibang bansa? Tanong nito. Nanlaki naman ang kanyang mga mata. Oo nga pala, hindi niya pa nasasabi ang tungkol sa offer sa kanya sa ibang bansa. Mag-aaral siya gamit ang scholarship ng kumpanya habang nagtatrabaho. Hindi ko pa naman tinatanggap ang offer eh. Pinag-iisipan ko pa. Sayang din kasi, nakitaan daw nila ako ng potensyal. May plano ka bang tanggapin? Hindi ko pa alam. Aniya at sumampa siya sa kama pagkatapos niyakap ito. Alam mo naman na susuportahan kita sa lahat ng plano mo, di ba? Basta wag kang aalis na hindi nagsasabi sa akin. Dahil ako mismo ang susundo sa iyo pagbalik mo dito sa Pilipinas. Tumawa siya at sumaludo pa dito. Kinabukasan maagang, pinuntahan ni Freya ang kwarto niya. Suset, mamasyal naman tayong dalawa. Maganda ngayong umaga, hindi pa masakit sa balat ang sinag ng araw. Hindi siya nakatanggi nung kuhanan siya ng damit ni Freya. Kaagad siya nitong pinagbihis. Noong makalabas sila, nagpaalam si Freya sa asawa. Jacob, nakita mo ba si Ramir? Magpapaalam din sana siya. Tulog pa. Love, sabihin mo na lang sa kanya na magkasama kaming dalawa. Suhestyon ni Freya. Tumango naman siya kay Jacob. Sabihan mo wag mong kalilimutan. Baka mag-alala sa akin ikaw nang bahala. Marami silang pinuntahan ni Freya dahil napakaganda pala ng resort. Gamit ang bangka nakarating sila sa maliit na isla malapit sa isang private beach ng mga Montenegro. Doon sila tumigil. Kaya naman, tanghali na sila nakabalik. Pagpasok niya sa restaurant, napasinghap naman si Tita Rita at mabilis siyang nilapitan. Nandito ka lang pala, Suset. Akala ko umalis ka. Mababaliw na ang anak ko. Ano nangyari, Tita? Naguguluhan siyang bumaling dito. Hindi po ba sinabi ni Jacob kung nasan kami? Walang sinabi si Jacob. Akala ni Ramir umalis ka nga at iniwan mo siya. Nandun sa kwarto. Kanina pa hindi lumalabas. Nag-aalala na ako. Napasinghap siya sa gulat at mabilis na nagpaalam. Tinakbo niyang pagitan ng restaurant at ng kwartong tinutuluyan niya. Noong buksan niya ang pinto, bumungad sa kanya si Ramir na nakaupo sa gilid ng kama. Nakayuko ito pero alam niyang umiiyak dahil narinig niya ang paghikbi nito. Love! Mabilis ito nag-angat ng tingin. Nabuhayan ang mukha nito. Wala siyang sinayang na oras at mabilis na niyakap ang lalaki. Akala ko iniwan mo na ako. Sabi ko wag kang aalis na hindi nagpapaalam eh. Napahalakhak siya. Mahigpit niyang niyakap ang lalaki at pinunasan ang luha nito. May masama talagang plano si Jacob para dito. Hindi naman niya alam na papaiyakin pala nito si Ramir. Huwag kang umalis, Suset. Isama mo ako kung aalis ka. Hindi naman talaga ako aalis eh. Hindi ako aalis na hindi nagpapaalam sa'yo. Ba't ko naman gagawin yun? Kasama ko lang si Freya. Tulog ka pa kanina. Kaya nagbilin ako kay Jacob. Ano ba sinabi sa'yo ni Jacob? Hindi maipinta ang mukha nito. Hanggang ngayon, hindi niya pa rin makalimutan na iniwan siya ni Freya noon para bumalik sa Maynila. Kaya malakas ang loob niyang sabihin sa akin na bumalik ka rin sa inyo. Alam ko ang tungkol doon, sinabi sa akin ni Freya kanina. Kaya para kayong aso't pusa, dahil pala nagagantihan kayong dalawa. Hindi lang talaga matanggap ni Jacob na muntik na siyang ipagpalit. Tama na nga yan, wag mo nang patulan. Mag-usap kayong dalawa ni Jacob, magpinsan naman kayo eh. Ayaw mo ba nun? Matitigil na ang bangayan yung dalawa. Kung titigilan niya ako, magkakaayos kaming dalawa. Mahina niyang hinaplos ang buhok ng lalaki pagkatapos kinurot ang pisngi nito. At mahina itong napadaing. Ang arte! Natatawa niyang sabi. Ikaw lang talaga ang kayang paiyakin ako ng ganito. Kaya kung aalis ka, kailangan isama mo ko. Alam ko na ang sagot sa offer. Alam mo ba kung anong sagot ko? Ano? Pwede akong mag-aral dito sa Pilipinas kung papayag sila at dito rin ako magtatrabaho. Hindi ko naman kailangan lumayo eh.
Papatunayan ko sa kanila na deserve ko ang mataas na pwesto para ma-promote. Iyan ba talaga ang gusto mo? Oo naman. Wala akong pagsisisihan sa desisyon ko, kaya huwag ka nang umiyak dyan. Lumipas ang 1 taon nilang magkasama ni Ramir. Ngayon nasa harapan na sila ng altar at nakasuot siya ng wedding gown. Ngayon ang kasal nilang dalawa. Hindi mawala ang ngiti niya sa labi. Noong bumukas ang pinto, napaawang ang bibig niya at nakita niya kung gaano kaganda ang loob ng simbahan. Iyon talaga ang request niya na tinupad ni Ramir. Ang ganda mo ngayon, Suzette. Nakangiting sabi ng lalaki nang tuluyan na silang magkalapit. Ingatan mo ang anak ko, Ramir, ha? Sinasabi ko sa'yo matigas ang ulo niyan, kaya habaan mo ang pasensya mo. Minsan baliw din yan. Kung darating man sa punto na mapapagod ka sa anak ko, sana wag mo siyang paiyakin. Lalong-lalo na wag mo siyang sasaktan at ipagpapalit sa iba. Nakangiting tumango si Ramir sa kanyang tatay George. Tatandaan ko po yan, tay. Buhay ko na rin po ang anak niyo. Kaya ako na pong bahala sa kanya. Hindi ko po sasayangin ang tiwalang binigay niyo sa akin. Narinig niya ang paghikbi ng ina ni Suzette. Mas lalo mo akong pinapaiyak, Ramir. Sabay silang tumawa. Bumaling siya sa kanyang mapapangasawa. Nakangiti si Suzette sa kanya. Lagot ka sa mama ko. O siya, baka gusto nang maikasal nitong dalawa at mamaya na ang iyakan natin. Nagtawanan silang tatlo noong nakahawak siya sa braso ng lalaki. Matamis siya nitong nginitian. Nagsimula na ang seremonya ng kasal. Hindi mawala-wala ang ngiti niya. Mabilis niyang kinuha ang singsing noong oras na para sa wedding vow nila. Maraming salamat, Ramira. Salamat sa pagtulong mo sa akin. Hindi mo ako pinabayaan. Kahit hindi naging maganda yung pagsisimula natin, palagi kang nandyan para tulungan ako. Hindi ka nagdalawang isip na ibigay sa akin ang gusto ko. Sabi nga ni Papa, hindi ako madaling kasama, pero alam ko na mahaba ang pasensya mo para sa akin. Hindi ka nagsasawa, lalo na kung araw-araw na lang talong ang ulam natin. Narinig niya ang tawanan ng mga tao sa simbahan. Hindi nila alam na totoong araw-araw talong ang magiging ulam nila. Hindi ko alam na sa hinabahaba ng listahan ng utang ko sa'yo, sa simbahan pa rin tayo matutuloy ni hindi pa nga ako nakakapagbayad eh. Mahinang tumawa si Ramir. Hindi naman kita sinisingil sa utang mo. Ayos na sa akin na kasama kita buong buhay ko. Hinampas niya ng mahina sa balikat si Ramir. Sandali, huwag ka muna sumagot, di pa naman ako tapos eh. Ramir, sana hindi ka mapagod sa akin ha. Kung magkaroon man tayo ng problema, sana pag-usapan natin. Gagawin ko ang lahat bilang asawa mo. Para sa'yo at sa pamilya natin. Huwag kang mag-alala. Alam ko matigas ang ulo ko pero magpapakabait ako para sa'yo. Maingat niyang sinuot ang singsing sa daliri nito. Mahal na mahal kita, Suzette. Wala na ako ibang hihilingin pa kundi makasama ka habang buhay at magkaroon tayo ng anak. I love you. Saad naman ni Ramir at isinuot ang singsing sa daliri ni Suzette. At ikinasal nga sila ng araw na yon. Pagkatapos ng kanilang kasal, nagtungo na sila sa reception. At mabilis na lumipas ang napakaraming buwan at ngayon hindi alam ni Suzette kung bakit parang bumabaliktad ang sikmura niya. At hindi niya rin maintindihan kung bakit talong ang gusto niyang kainin. Kaagad naman siyang tumayo at kumuha ng pregnancy test kit. Panay ang dasal niya habang naghihintay ng resulta. Noong makita ang 2 pula na patili siya sa tuwa, kaagad siyang bumaba at hinintay ang kanyang asawa sa sala para sabihin na magandang balita. Matagal bago nakabalik si Ramir. Nung makita siya nito na may hawak na pregnancy test kit, tuwang-tuwa ito. Niyakap siya nito ng mahigpit at hinalikan sa labi. Sabi ko na nga ba buntis ka eh. Ano ba yan? Kahit buntis ka, talong pa rin ang pinaglilihian mo? Napanguso naman siya dito at napangiti.
Hindi madali ang kanyang naging pagbubuntis. Nahirapan ang kanyang asawa sa mga cravings niya. At nahirapan siya na ipagbuntis ang kanilang unang anak. Ngunit nung araw na ipinanganak niya si Raniel, ang kanilang panganay ni Ramir, hindi niya mapigilang maluha. Kahit mahirap, sulit naman ang pagod niya nang maramdaman niyang yakap niya na ito sa kanyang bisig. Maging ang pagiging mahilig niya sa talong, namana pa ni Raniel. Ngunit sa kabila nun, masayang-masaya silang dalawa ni Ramir para sa kanilang anak. Mahal na mahal ni Suzette ang kanyang pamilya. Wala na siyang ibang mahihiling pa, kung hindi, magkaroon pa ng isang anak na babae sana. Hindi niya alam ang gagawin. Ngunit nariyan lagi si Ramir para tulungan siya. Masayang-masaya siya ng pagbigyan ng Panginoon ng kanyang hiling. Nabuntis siyang muli at isinilang niya ang kanilang anak na si Raniela. Ito ang kamukhang-kamukha niya. Kahit hindi maganda ang naging simula ng kanilang pagkikita, ipinagpapasalamat niya pa rin yun sa Panginoon. Ngunit alam niyang kung di yun nangyari, hindi naman magiging sila ni Ramir. Dahil alam niyang nakatadhanang mangyari yun sa kanila. Alam niyang lahat ng nangyayari sa bawat tao ay itinadhana ng may kapal. At para sa kanya binigay si Ramir at ang kanilang anak na si Raniel at Raniela. The End.